Sa iyong analysis, sa tingin mo magre-resign itong si Sara Duterte? 56% po ng ating live viewers nagsabi na hindi. 44% nagsabi na oo. So bakit? So you have to defend your answer. And ayan, shoutout pala kay Agnes, okay, na nandito, at kay Liz na aking number 1 na admin, at kay Sir Leone. Okay? Sabi ni Leone, hindi pa yan mag-resign. Go muna siya sa Supreme Court. Sabi naman ni Alan, hindi siya mag-resign. Medyo may kapalan. Kakapalan ng mukha. Sabi ni Liz, hindi, bihira ang kusang mag-resign. Okay? Unless talagang sobrang bigat na ng situation. Tipong, okay, I'm out na levels. Parang yung nangyari dun, Liz, sa yung pag-resign niya ng Secretary ng Department of Education. Parang ganun. Na talagang inetsapuera na siya. Actually, mga kalis, ang tama palang term ay hindi inetsapuera. Isinuka. Isinuka ni BBM ang mga DDS. Okay? Kasi nga, sabi ni Mrs. President Liza Marcos ay matindi daw yung parang anong term niya nun? Pagiging bratinela nitong si Sara. Nakalimutan yung term, mga kalis. Balikan natin yun. Basta may sinabi dun si Mrs. President about dito kay Sara. Right? And then si Sara din may galit dahil nga hindi daw nakuha niya yung helicopter ni BBM. Diyos ko po, my goodness. Hindi ko alam kung bakit yung aking microphone ay bumababa, okay? Ang volume, mga kaloy. So comment lang kayo dyan, mga kaloy. Yan, shoutout kay Fe Apolinario. Ewan ko ba dito sa YouTube, mga kaloy, tinanggal nila yung pangalan at handle name na lang, di ba? Sabi ni Agnes, kasi pagdating sa Senate, acquitted siya, kaya di magre-resign. Sabi naman dagdag pa ni Fe, puro palusot na lang. Actually, mga kalis, may din yung sinabi yung lawyer niya. Pero eto, bakit mag-resign si Sara at bakit hindi siya mag-resign? So yun yung i-analyze natin. And excited na ba kayo dito, mga kalis, sa itok-itok, shiminit. So umpisan muna natin, mga kalis, dito sa pahayag ni Sara kung bakit hindi siya pumunta dun sa hearing. At ang daming galit, mga kalis, ng mga kongresista. Right? So eto po, mga kalis, ating i-share. Okay? So dito, mga kaloy, sabi ni Sara, in-highlight talaga ng Philippine Star, mas pipiliin kong ilaan ng aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino. Eh di ba the reason nga kumuha siya ng 16 lawyers. Imagine. Pero yun na nga, ang point niya dito, mga kaloy, is wala akong oras sa inyo. Parang gano'n ang dating doon sa camera. Right? So ibig sabihin nun, mga kaloy, wala talagang numero si Sara doon sa camera. 'Di ba iba yung mga sinasabi ng mga DDS na yan kasi in-impeach si Sara, 'di ba? Marami tuloy sa inyo hindi nanalo noong 2025. Come on. Right? The reality ay meron pa ring actually more than 1/3 daw ng nasa kongreso ay magsa-sign din na impeach itong si Sara. 'Di ba? Pero yun na nga, ang lang din ng camera, gusto nilang madaliin, kaya lang pina-follow nila kung ano yung sinabi nung yung Korte Suprema, 'di ba? Na magkaroon ng due process. Ayun na nga, binibigyan na nga si Sara ng due process, hindi naman siya nagpapakita. At gusto lang daw niya doon sa Senado. Pero wala siyang time daw sa mga nasa camera, kaya gigil na gigil. Okay? Gigil na gigil po ang mga what you call this, ang mga nasa kongreso. May nag-comment dito, mga kaloys, na nagalit. Sabi na wala kang time, 'di ba, na ipakita yung honesty mo, na hindi ka magnanakaw, na ginastos mo sa tama yung pera ng taong bayan, pero may time kang magliamerda, 'di ba, magbiyahe-biyahe, right? Tapos makipag-meet sa mga vloggers na mga bastos ang bunganga. Pero dahil nga dito sa sinabi nga ni Sara, maraming alam na ng camera na bastos talaga si Sara at walang respeto sa camera. Alam naman din si Sara, sobrang bilib sa kanyang sarili, 'di ba? Sabi nga niya, si Bongbong hindi marunong maging presidente. So, ibig sabihin nun, magiling siya. Pero yun na nga, sa bahay pa nga lang nila, di ba? Sa pamilya pa nga lang nila, ayaw niya makinig sa kanyang tatay. Sobrang taas talaga ang tingin niya sa sarili niya. Kaya na-underestimate niya si Liza Marcos. Di ba? Kaya may kalalagyan din talaga to si Sara. In due time. Okay? Abangan natin yan, mga kaloys. So, isa pa, mga kaloys,
dahil nga dyan sa palusot ni Sara, so ibig sabihin nun, mas mapadali yung pag-impeach sa kanya sa Kamara at abangan natin yung mangyayari sa Senado. So ito mga kaloys, maraming nag-ano mga kaloys na mag-resign daw itong si Sara. Dapat mag-resign na daw. So ito po ang ating si-share. Hindi ko alam bakit ganito yung microphone ko, nag-up and down. Ayan. Okay. So, maraming nagsabi mga kaloys na ano daw, impeach na kagad si Sara. Marami ding nagsisigaw na mag-resign na lang siya. Pero sabi ng ating live viewers, hindi yan mag-resign. 64% ng ating live viewers hindi daw mag-resign. Tapos 36. So, ano mga kaloys, isulat nyo dyan kung bakit, anong yung reason nyo. Sabi ni Agnes, kasi pagdating sa Senate, acquitted siya, hindi mag-resign. Sabi naman ni, hindi Bratenela at feeling powerful. Yan, shoutout kay Ezekiel. Hindi dumalo, takot mabuksan ang mga bank account niya na may bilyones. Diba? Sabi naman ni Emily, pagipit na siya para tatakbo pa siya sa 2028. Okay din yung ni Ma'am Emilia. So, i-share ko rin sa inyo mga kaloys kung ano yung sagot ko dito at ang reason ko. So, ito mga kaloys, dahil nga mag-resign, okay, gustong ipa-resign itong si Sara. Para sa akin mga kaloys, kung titingnan nyo sa Kamara hindi siya nagpapakita. So, ibig sabihin nun, wala siyang numero. Unang-una, mag-waste lang siya ng time kasi alam naman niya na may impeach din siya. Parang ganun yung dating. Wala ding magawa talaga ang Kamara kundi mapabilisan. So, kung mapunta na doon sa Senado, for sure yan, 4th read yan. Kasi si Soto na ang Senate President, hindi na sa cheese. Diba? Pag nagkaroon na ng impeachment trial, mga kaloys, at kung makikita nila, okay, natagilid si Sara. And kung bibilangin mo mga kaloys, ang mga araw, next year na kasi ang filing. Diba? Next year na po ang filing ng candidacy. So, ano ba ang pipiliin mo? So, magtitimbang yan sila. Okay? Nandyan si Madriaga. Okay? Nasasabihin na paano niya dineliver yung mga pera-pera. Lalo na yung 125 confidential funds, di ba? Nag-connect the dots yung sinabi ni Madriaga. Kasi maraming tanong, paano mo ginastos in 11 days yung 125? Ayun pala. Si Madriaga pala ang nag-deliver, mga kaloys. Nagme-make sense kasi, di ba, yung sinabi ni Madriaga. Kaya, yun na nga, di ba, na gustong suhulan ng 500 million to 1 billion or name, okay? Or kung magkano yung amount na gusto mo, name your price. Parang ganun daw ang sabi ng lawyer ni Madriaga, hindi to galing sa puting ahas, galing mismo sa bibig ng lawyer ni Madriaga. So, titimbangin nila si Madriaga, yung bank account, mabubuksan. So, malamang magigising ang mga DDS na mga zombies. Diba na hindi na alam kung anong mali at saka anong tama, di ba? Wala nang respeto sa buhay, walang nang respeto sa mga kababaihan, right? Ano pa? Walang respeto sa batas, di ba? Parang parang na-hypnotize itong mga DDS. So kung mabuksan yung bank account at bubingo itong si Terlianes ulit, syempre, di ba? Hindi na 32 million. Hindi na nga 32 million ngayon. Ang estimate nga natin 5 million lang sila, di ba? So mababawasan pa 'yun. So, kung mag-start ang impeachment trial, let's say sa June, so ano na lang, ilang months na lang mag-filing of candidacy na. Right? So mga 14 months to go, mag-filing na of candidacy. So busy na sila lahat. So ibig sabihin nun, bakit pa ako mag-stay bilang Vice President, bubuksan lahat yung aking mga ginagawang pangungulimbat sa kaban ng bayan, di ba? Kasi ma-impeach talaga siya mga kalos. Yung lang pagtangka niya sa buhay ng Pangulo, isa na yan eh. Malaking grounds din yun eh. So ma-impeach talaga siya. Pero ang kinakatakutan talaga niya yung bank account at kung ano yung sasabihin ni Madriaga. At ayaw din, okay, kung totoo yung sinabi ni Madriaga, pero sabi ko the probability is very high na totoo yung sinabi ni Madriaga kasi consistent siya eh. Unlike kay Gutesa, na balita po natin ay ano na po mga kaloys, what you call this, nag-ano na po si Gutesa, parang bumaliktad na daw. Okay? Pero wala pang news yun mga kaloys eh. Pero anyway, abangan natin yan. So, yun na nga, the probability is very high na bibingo itong si Madriaga. So, mas gustuin na lang niya mag-resign. Kasi ilang months naman lang eh. Right? So, ang gagawin niya, igagayahin niya sa ERAP. Ito, sa ERAP oh. Diba? Nandyan si Roque. 2019 po yung pictures nila mga kaloys. Yung picture nila. So, just like ERAP, diba? Hindi naman natuloy yung impeachment ni ERAP eh. Diba kasi nag-walk out. Right? So, nakatakbo pa rin siya
bilang mayor. Kasi mga kalis, pag once ma-impeach ka kahit barangay captain or kagawad, 'di ba? Ay hindi ka talaga pwede tumakbo. As in ano ka na lang, PTA president or TODA president or whatever. Right? Yun yung mangyari kaya kung ma-impeach siya. So para makatakbo siya sa 2028, okay? Para makatakbo siya sa 2028, ay kailangan niyang itigil yung impeachment. Nagets yung mga kalis? Right? So, for me, ay magre-resign yan sa darating na mga araw. Kasi nakikita natin yung trend, ma-impeach siya sa Kamara ulit. Nandyan si Soto, fourth with na yan. Ngayon pa lang sa Kamara, di ba? Sinomon na yung sinomon na yung SALN. Tapos yung magkano ba kinikita ng negosyo nila sa law firm. Di ba? Bakit ganun kalaki ang SALN ni Sara? Ganun ang increase. So, kailangan nila, kailangan nilang takpan yun. Dapat hindi ma-expose yun. Kasi di ba sabi ko sa mga kaloys, napaka-importante. Wala tayong pakialam kung yung mga DDS senators ay i-acquit si Sara. Wala. Kasi last stage yun Last part yun Ang importante kasi, maipresenta yung mga ebidensya. Yun talaga doon tayo interested Kasi mag-iisip din tayo na, di ba, unless DDS kayo, talagang close-minded kayo at talagang 80-80 kayo, di ba? Pero tayo po, di ba, gusto natin makita yung ebidensya. Just like Gutesa, gusto natin makita yung mga ebidensya niya, pero wala naglaho. Ito namang 18 ex-Marines, 'di ba? Parang ayaw pa mag-cooperate sa NBI. Nakita niyo yung mga mga kaloys, Gutesa versus Madriaga. Mako-compare mo kung sino talaga yung yung may hawak ng katotohanan. Right? Right? Kung comparative analysis mga kaloys. So, yun na nga, nag-resign yan para makatakbo sa 2028 at makapag-higanti. Right? Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.